na lang at bukas ngayon. Makakapagligo na naman. Bihira lang makaligo isda. Sana minsan makasama ko mga kaibigan ko dito. Kasama ko dito dahil napakaganda ng dagat na ito. Sila Ate Joy, si Dara, sila Melka, ang lahat ng KE dyan. Sana maisama ko sila dito. Para maging masaya din sila. Nakadating sila dito. Itong dagat na ito ay isang pangarap. Sarap talaga. Saya kung nandito sila. Nandito yung mga kaibigan ko. Ay, masarap. Kamusta kaya si Kuya Edo? Masaya din siguro kung siya yung kasama dito. Kamusta na kaya? Kaya ang ginagawa niya ngayon. growing, building character, then off. But then the mother is a grandchild. The mother is a grandchild. Hey!
ano? Ano, Juan? Last ko na to. Tatapusin ko na. So ano, Juan? Last ko na to. Alam mo, hindi mo sa akin magago si Beyonce, no? Hindi ako mapatalo. Love na love ko yun, no? Tatapusin ko na to. Para matapos na tong kalokohan na to. At ayoko na makita ang pagmumukha mo dun, ha, pag nagbablog tayo. Ayusin mo yan, Kuya Ido. Tatapusin ko na talaga to. So ano? Tapos na. Wala ka ng laban. Wala ka ng habol sa akin, ha. Kung Tama na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano diyan kay Beyonce. Hindi mo siya maagaw sa akin. Tandaan mo yan. alam mo, boss, sa totoo lang, si Ate Beyonce, saka ikaw, kayo naman talaga yung totoong bagay. Kaya ingatan mo si Ate Beyonce. Love ka namin. Kamusta pala ikaw bilang ano ngayon? Wala kang kasama, so mag-isa ka na lang. Hindi ka ba nahihirapan, Ate Joy? Sa akin, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako. Lalo na pag mauwi ako sa bahay galing school, nakasanayan ko na nandyan si mama, nag-aasikaso, nagluluto, nakakainin namin. Pero ngayon, pag nauwi ako sa bahay, wala. Pag kagaling ko school, pagpasok ko ng bahay, higa agad, tulog agad. Tapos mga alam ako, pinaumagahan. Yung mga lola mo nasaan? Mga lola ko, nasa halos katabing bahay lang. May man sila, may kanya-kanya silang Pamilya. Kaya kahit mag-isa, go pa rin, laban lang. Tama yun. Bakit nga pala, Miss Ate Joy, ang gusto mo first? Yun na talaga yung gusto nila mama para sa akin. Simula nung bata pa ako. Pero talaga, ang gusto talaga nila para sa akin is, ma-teacher daw ako. Sabi ko parang ayaw ko ng teacher. Tapos yung papa ko naman, ang gusto naman ni papa para sa akin, magsundalo ako. Sabi ko, mas lalong hindi ko yata yung kakayanin. Tapos sabi ko, magpupulis na lang ako. Ate Joy, yung soft drinks mo baka lumamig. Baka lumamig. Okay lang yun at medyo inuubo rin ako. Anong strand mo pala? ICT po ngayon. Pag Mahirap? college, medyo. Pag college, tourism na yung kunin ko. Para dun sa pag ako kunin ko trabaho pag para tugma dun sa kukunin ko Para dun sa pinapangarap mo? Oo, para dun. Ano ba pangarap mo pag Ano pangarap mo? Maging flight attendant. Oo. Maka sa ibang bansa, makarating ko. Oo. Saka pag flight attendant ka na, pag flight attendant ka na, pwede mo pwede nang ilibre yung mga magulang mo sa gusto ko din silang dalhin doon. Sa ibang bansa. Maranasan nila. Parang naman doon, parang nakakatakot. Sa Pag nasa kayo ng aeroplano. Hindi ko alam. Hindi ko alam Dati kasi lang kasi napupuntahan ko pala Baguio, yung malayo. Yung nakasama ko nila, is Kuya Rab. Ako hindi pa, wala pa akong experience na yung magpunta sa malayo. Hanggang nait lang ako. Kasi hindi ako sanay mapunta sa malayo. Mapunta ako sa malayo, gusto ko mauwi din. Oo.
Ako rin nun, hindi ako sanay, pero nung simula nung dumating sila Kuya Rab, nasanay na ako. Pati nung una punta namin doon sa Baguio, nagsusuka ako. Oo, grabe yung hilo ko nun. Hindi ka sanay sa biyahe. Hindi ako sanay. Mahilo ko. Saka nasa ban pati. Yung baga. Masyadong sa aircon. Aircon. Sa akin naman, ang favorite kong bulaklak is yung rose. Tapos yung gumamela. Nung andyan pa rin si mama, laging malinis dun, laging madaming bulaklak. Plantitas din si mama ko. Kahit yung yung sa mga gulay, lagi kami meron dun. Pero since nung nawala si mama, wala na. Hindi ko na naalagaan yung mga tanim ni mama, hindi ko na rin naasikaso. Kahit siguro kung ako yung nasa kalagayan. Siguro kung ako nasa kalagayan, masyado ako mahirapan. Sobrang hirap nang walang nakagabay na Baka hindi ko kayanin. Pero kay God lang lagi. Si Lord na lang yung magpo-provide. Tara, Ate Joy. Inom ka muna. Thank you. Upo ka dyan. Sige na. Ako nakapag-ano masyado na. Bakit wala kang kasama? Kasi, sa mga kaibigan ko naman, busy sa pamilya nila. Family bonding nila. So, ngayon, wala akong maaya. Kaya nag-solo ako. Butit nakita kita dun. Oo. Ikaw din. Sige. Kakatapos ko lang din natin mag-ano. Ilang taon ka na pala? 16 po. Bata pa. Bata pa. Kaya muna, sa pag-aral muna yung gusto kong kasi masyado pa naman akong bata, 16 pa lang. So, Ate Joy, ilang taon ka na? 18. 18 ka na? Hindi na Joke. Huwag muna. Study muna. Kamusta pala ikaw bilang ngayon? Wala kang kasama, so mag-isa ka na lang. Hindi ka ba nahihirapan, Ate Joy? Sa akin, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako. Lalo na pag mauwi ako sa bahay galing school, nakasanayan ko na nandyan si mama, nag-aasikaso, nagluluto, nakakainin namin. Pero ngayon, pag nauwi ako sa bahay, wala. Pag kagaling ko school, pagpasok ko ng bahay, higa agad, tulog agad. Tapos mga alam ako, pinaumagahan. Yung mga lola mo nasaan? Mga lola ko, nasa lang, halos katabing bahay lang. May man sila, may kanya-kanya silang Pamilya. Kaya kahit mag-isa, go pa rin, laban lang. Tama yun. Ako po si Carla Topolar, 18 years old. Ako po ay panganay sa aming 4 na magkakapatid. Ako po ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang. At ang aking ina naman po ay nasa loob lamang ng bahay. Siya ang nag-aalaga ng aking mga kapatid. Sobrang hirap po ng aming buhay kasi may mga panahon na halos wala na kaming makain at halos hindi na rin ako makapasok ng paaralan dahil nga wala kaming baon, kulang sa financial. Siyempre, nagpupursige na lang ako magtinda ng puto para lang matustusan yung pang-araw-araw namin din. Nakakatulong kila mama para sa pambili ng bigas, mga pangangailangan at pambaon na rin ng mga kapatid ko. Wala naman kaming sariling pagkakakitaan kasi si Papa is nakikisama lang rin sa mga pinsan niya sa pangingisda. May times nga na na lang yung ulam namin, asin, tapos
toyo. Sobrang hirap ng buhay. Tapos makikita mo yung mga kapatid mo na umiiyak kasi nagugutom sila. Wala silang makain. Tapos, syempre, bilang isang panganay, sobrang hirap. Kasi, ano ka na din eh. Ito na rin yung, kailangan mo na din maging responsable para matulungan yung mga magulang mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magpupursige talaga ako. Magpupursige ako magtapos ng pag-aaral para lang matulungan sila mama. May angat sila sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko para hindi nila maranasan yung gantong buhay na nararanasan namin ngayon. Minsan nga po, may mga times na hindi ako nakakapasok kasi wala kaming pambaon. Pero sa gusto ko talagang magpursige, gusto kong makatapos. Sabi ko kay mama, pipilitin kong pumasok ng paaralan. Kahit na wala akong baon, papasok ako. Okay lang kahit maglakad ako. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Basta yung importante is hindi ako mag-absent. Kapunta sila ulit dito sa amin. Sana makapasyal ulit sila. Ayaw pa naman ng ilog dito. Sana may mga naglalaba dun para may kasama ako.
kailangan ko ng bilis ng paglabas. Kasi may lakad pa ako. Naliligo pala ako pagkatapos nito. Mabuti tinagahan ko. Hindi pa masyadong mainit. Kaya bibilisan ko na bago ako abutan ng init dito. Wala palang tao dito. Kala ko madami naglalaba. Kulang palang mag-isa dito. Kailangan ko agad umuwi ng maaga. Wala pa naman akong kasama. Delikado pati rito layo-layo sa bahay. Kailangan ko ng bilisan.
Ako po si Carla Topolar, 18 years old. Ako po ay panganay sa aming 4 na magkakapatid. Ako po ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang. At ang aking ina naman po ay nasa loob lamang ng bahay. Siya ang nag-aalaga ng aking mga kapatid. Sobrang hirap po ng aming buhay kasi may mga panahon na halos wala na kaming makain at halos hindi na rin ako makapasok ng paaralan dahil nga wala kaming baon, kulang sa financial. Siyempre, nagpupursige na lang ako magtinda ng puto para lang matustusan yung pang-araw-araw namin din. Nakakatulong kila mama para sa pambili ng bigas, mga pangangailangan at pambaon na rin ng mga kapatid ko. Wala naman kaming sariling pagkakakitaan kasi si Papa is nakikisama lang rin sa mga pinsan niya sa pangingisda. May times nga na na lang yung ulam namin, asin, tapos toyo. Sobrang hirap ng buhay. Tapos makikita mo yung mga kapatid mo na umiiyak kasi nagugutom sila. Wala silang makain. Tapos, syempre, bilang isang panganay, sobrang hirap. Kasi, ka na din ikaw na rin yung, kailangan mo na din maging responsable para matulungan yung mga magulang mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magpupursige talaga ako. Magpupursige ako magtapos ng pag-aaral para lang matulungan sila mama. May angat sila sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko para hindi nila maranasan yung gantong buhay na nararanasan namin ngayon. Minsan nga po, may mga times na hindi ako nakakapasok kasi wala kaming pambaon. Pero sa gusto ko talagang magpursige, gusto kong makatapos. Sabi ko kay mama, pipilitin kong pumasok ng paaralan. Kahit na wala akong baon, papasok ako. Okay lang kahit maglakad ako. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Basta yung importante is hindi ako mag-absent. Tsaka, nung nakapag-ipon na ako ng puhunan para makapagtinda ng puto, talagang pinursige ko. Nagpursige ako para doon kami kukuha ng pang-araw-araw. At dahil na rin sa pagtinda ko ng puto, doon ako natagpuan ng kalingap ni Kuya Rab. Una si Kuya Edo yung nakascout sa akin, pero hindi pa nila masyadong na Sunod naman is si Kuya Starax. Si Kuya Starax yung pumunta sa amin. Nilapit niya ako kay Kuya Rab. Si Dr. Lab muna pala. Si Dr. Lab. Tsaka sunod naman is si Kuya Starax. Si Kuya Starax yung nilapit niya ako kay Kuya Rab. Hanggang sa matagpuan ako nila Kuya Rab. Kaya, ayun, eto na ako ngayon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng blessings kasi hindi ko inaasahan yung gantong bagay. Hindi ko akalain na ito pala yung plano niya para sa amin, para sa pamilya ko. Na sabi ko is, dating pangarap ko lang nga, makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, gagraduate na ako. Kaya may bahay na kami. Siyempre, sa tulong ng Kalingap, sa tulong ng mga sponsor, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa lahat ng kabutihang binibigay nila sa amin. Sobrang nagpapasalamat po ako.
lalong-lalo na po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kuya Rabenda, Ate Jack. Bilang isang beneficiaries, ngayon po is napabahayan na kami ng Kalingap. May komportable na kaming matitirahan. May hindi lang ito basta-basta bahay, isang malaki, magandang bahay. Ito po 'yun. Ito po yung handog sa amin ng Kalingap. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila. Sana makadalo sa bahay. Yung bus ngayon. Grabe, naaalala ko pa dati. Dito kami pumupulot ng Bangulan. Napaka-ganda pa noon. Punta kami dito para maghanap ng isa naman guys, balikan ang pagkakaligo. Naghahanap ng Bangulan. Buti na lang at hipos ngayon. Nakakapagligo na naman. Bihira lang makaligo sa Bangulan. Sana minsan makasama ko mga kaibigan ko dito. Kasama ko dito dahil napakaganda ng dagat na ito. Sila Ate Joy, sa Ate Dara, ay si Dara. Sila Melka, ang lahat ng KE dyan. Sana maisama ko sila dito. Para maging masaya din sila. Pag nakadating sila dito. Napakasarap talaga. Parang itong dagat na ito ay isang pangarap. Sarap talaga. Ay, ang saya kung nandito sila. Nandito yung mga kaibigan ko. Ay, sarap. Basta kaya si Kuya Edo. Masaya din siguro kung siya yung kasama dito. Kamusta na kaya? Kamusta na kaya siya? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon?
identify 10 growing, good character, well off. But then the father is like a grandfather. The mother is like a grandfather. So, ano? Ano, Juan? Last ko na to. Tatapusin ko na. So, ano ko, Juan? Last ko na to. Alam mo, hindi mo sa akin makago si Fiancé, no? Hindi ako mapatalo. Love na love ko yun, no? Tatapusin ko na to. Ayusin mo Para yan. matapos na tong kalokohan na to. At ayoko na makita ang pagmumukha mo dun, ha, pag nagbablog tayo. Ayusin mo yan, Kuya Ido. Tatapusin ko na talaga to. So ano? Tapos na. Wala ka ng laban. Wala ka ng habol sa akin, ha. Kung Tama na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano diyan kay Fiancé. Hindi mo siya maagaw sa akin. Tandaan mo yan. alam mo, boss, sa totoo lang, si Ate Fiancé, saka ikaw, kayo naman talaga yung totoong bagay. Kaya ingatan mo si Ate Fiancé. Love ka namin. Kamusta pala ikaw bilang ano ngayon? Wala kang kasama, so mag-isa ka na lang. Hindi ka ba nahihirapan natin, Joy? Sa akin, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako. Lalo na pag mauwi ako sa bahay galing school, nakasanayan ko na nandyan si mama, nag-aasikaso, nagluluto, nakakainin namin. Pero ngayon, pag nauwi ako sa bahay, wala. Pag kagaling ko school, pagpasok ko ng bahay, higa agad, tulog agad. Tapos alam ako, pinaumagahan. Yung mga lola mo nasaan? Mga lola ko, nasa halos katabing bahay lang. May man sila, may kanya-kanya silang Pamilya. Kaya kahit mag-isa, go pa rin, laban lang. Tama yan. Bakit nga pala, Chris, Ate Joy, ang gusto mo first? Yun na talaga yung gusto nila mama para sa akin. Simula nung bata pa ako. Pero talaga, ang gusto talaga nila para sa akin is, mag-teacher daw ako. Sabi ko parang ayaw ko ng teacher. Tapos yung papa ko naman, ang gusto naman ni papa para sa akin, magsundalo ako. Sabi ko, mas lalong hindi ko yata yun kakayanin. Kaya sabi ko, magpupulis na lang ako. Ate Joy, yung soft drinks mo baka lumamig. Gawin po. Baka lumamig. Okay lang yun at medyo inuubo rin ako. Anong strand mo pala? ICT po ngayon. Pag Mahirap? college, medyo. Pag college, tourism na yung kunin ko. Para dun sa pag ako kunin ko trabaho pag para tugma dun sa kukunin ko Para dun sa pinapangarap mo? Oo, para dun. Ano bang pangarap mo pag Ano pangarap mo? Maging flight attendant. Wow. Maka sa ibang bansa, makarating ko. Saka pag flight attendant ka na, pag flight attendant ka na, pwede mo pwede nang ilibre yung mga magulang mo sa gusto ko din silang dalhin doon. Sa ibang bansa. Maranasan nila. Parang naman doon, parang nakakatakot. Sa Pag nasa kayo ng aeroplano. Hindi ko alam. Hindi ko alam Dati kasi lang kasi napupuntahan ko pala Baguio, yung malayo.
Yung nakasama ko kila, is Kuya Rab. Ako hindi pa, wala pa akong experience na yung magpunta sa malayo. Hanggang dait lang ako. Kasi hindi ako sanay mapunta sa malayo. Mapunta ako sa malayo, gusto ko mauwi din. Ay, oo. Ako rin nun, hindi ako sanay, pero nung simula nung lubat sila Kuya Rab, nasanay na ako. Pati nung una punta namin doon sa Baguio, nagsusuka ako. Oo, grabe yung hilo ko nun. Hindi ka sanay sa biyahe. Hindi ako sanay. Mahilo kasi nasa ban pati. Yung baga. Masyadong sa aircon. Aircon. Sa akin naman, ang favorite kong bulaklak is yung rose. Tapos yung gumamela. Nung andyan pa rin si mama, laging malinis dun, laging madaming bulaklak. Plantitas din si mama mo. Kahit yung yung sa mga gulay, lagi kami meron dun. Pero since nung nawala si mama, wala na. Hindi ko na naalagaan yung mga tanim ni mama, hindi ko na rin naasikaso. Kahit siguro kung ako yung nasa kalagayan. Siguro kung ako nasa kalagayan, masyado akong mahirapan. Sobrang hirap nang walang nakagabay na Baka hindi ko kayanin. Pero kay God lang lagi. Si Lord na lang yung magpo-provide. Tara, Ate Joy. Inom ka muna. Thank you. Upo ka dyan. Sige na. Ako nakapag-ano masyado na. Bakit wala akong kasama? Kasi, yung mga kaibigan ko naman, busy sa pamilya nila. Family banding nila. So, ngayon, wala akong maaya. Kaya nag-solo ako. Butit nakita kita dun. Oo. Ikaw din. Sige. Kakatapos ko lang din natin mag-ano. Ilang taon ka na pala? 16 po. Bata pa. Bata pa. Kaya muna, sa pag-aral muna yung gusto kong kasi masyado pa naman akong bata, 16 pa lang. Ate Joy, ilang taon ka na? 18. 18 ka na? Hindi na Joke. Huwag muna. Study muna. Kamusta pala ikaw bilang ngayon? Wala kang kasama, so mag-isa ka na lang. Hindi ka ba nahihirapan, Ate Joy? Sa akin, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako. Lalo na pag mauwi ako sa bahay galing school, nakasanayan ko na nandyan si mama, nag-aasikaso, nagluluto, nakakainin namin. Pero ngayon, pag nauwi ako sa bahay, wala. Pag kagaling ko school, pagpasok ko ng bahay, higa agad, tulog agad. Tapos mga alam ako, pinaumagahan. Yung mga lola mo nasaan? Mga lola ko, nasa lang, halos katabing bahay lang. May man sila, may kanya-kanya silang Pamilya. Kaya kahit mag-isa, go pa rin, laban lang. Tama yun. Ako po si Carla Topolar, 18 years old. Ako po ay panganay sa aming 4 na magkakapatid. Ako po ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang. At ang aking ina naman po ay nasa loob lamang ng bahay. Siya ang nag-aalaga ng aking mga kapatid. Sobrang hirap po ng aming buhay kasi may mga panahon na halos wala na kaming makain at halos hindi na rin ako makapasok ng paaralan dahil nga wala kaming baon, kulang sa financial. Siyempre nagpupursige na lang ako magtinda ng puto para lang matustusan yung pang-araw-araw namin din. Nakakatulong kila mama para sa pambili ng bigas, mga pangangailangan at pambaon na rin ng mga kapatid ko.
wala naman kaming sariling pang pagkakakitaan kasi si Papa is nakikisama lang rin sa mga pinsan niya sa pangingisda. May times nga na na lang yung ulam namin, asin, tapos toyo. Sobrang hirap ng buhay. Tapos makikita mo yung mga kapatid mo na umiiyak kasi nagugutom sila. Wala silang makain. Tapos, syempre, bilang isang panganay, sobrang hirap. Kasi, ano ka na din ikaw na rin yung, kailangan mo na din maging responsable para matulungan yung mga magulang mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magpupursige talaga ako. Magpupursige ako magtapos ng pag-aaral para lang matulungan sila mama. May angat sila sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko para hindi nila maranasan yung gantong buhay na nararanasan namin ngayon. Minsan nga po, may mga times na hindi ako nakakapasok kasi wala kaming pambaon. Pero sa gusto ko talagang magpursige, gusto kong makatapos. Sabi ko kay mama, pipilitin kong pumasok ng paaralan. Kahit na wala akong baon, papasok ako. Okay lang kahit maglakad ako. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Basta yung importante is hindi ako mag-absent. Punta sila ulit dito sa amin. Sana makapasyal ulit sila. Ayaw pa naman ng ilog dito. Sana may mga naglalaba dun para may kasama ako.
Kailangan ko ng bilisan paglabas. Kasi may lakad pa ako. Maniligo pala ako pagkatapos nito. Mabuti tinagahan ko. Hindi pa masyadong mainit. Kaya bibilisan ko na bago ako abutan ng init dito. Wala pa lang tao dito. Kala ko madaming naglalaro. Kulang pa lang mag-isa dito. Kailangan ko agad umuwi ng maaga. Wala pa naman akong kasama. Delikado pati rito layo-layo sa bahay. Kailangan ko ng bilisan.
Ako po si Carla Topolar, 18 years old. Ako po ay panganay sa aming 4 na magkakapatid. Ako po ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama po ay isang mangingisda lamang. At ang aking ina naman po ay nasa loob lamang ng bahay. Siya ang nag-aalaga ng aking mga kapatid. Sobrang hirap po ng aming buhay kasi yung mga panahon na halos may mga panahon na halos wala na kaming makain at halos hindi na rin ako makapasok ng paaralan dahil nga wala kaming baon, kulang sa financial. Siyempre, nagpupursige na lang ako magtinda ng puto para lang matustusan yung pang-araw-araw namin din. Nakakatulong kila mama para sa pambili ng bigas, mga pangangailangan at pambaon na rin ng mga kapatid ko. Wala naman kaming sariling pagkakakitaan kasi si Papa is nakikisama lang rin sa mga pinsan niya sa pangingisda. May times nga na na lang yung ulam namin, asin, tapos toyo. Sobrang hirap ng buhay. Tapos makikita mo yung mga kapatid mo na umiiyak kasi nagugutom sila. Wala silang makain. Tapos, syempre, bilang isang panganay, sobrang hirap. Kasi, ka na din ito na rin yung, kailangan mo na din maging responsable para matulungan yung mga magulang mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, magpupursige talaga ako. Magpupursige ako magtapos ng pag-aaral para lang matulungan sila mama. May angat sila sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko para hindi nila maranasan yung gantong buhay na nararanasan namin ngayon. Minsan nga po, may mga times na hindi ako nakakapasok kasi wala kaming pambaon. Pero sa gusto ko talagang magpursige, gusto kong makatapos. Sabi ko kay mama, pipilitin kong pumasok ng paaralan. Kahit na wala akong baon, papasok ako. Okay lang kahit maglakad ako. Sabi ko, okay lang kahit wala akong baon. Basta yung importante is hindi ako mag-absent. Tsaka, nung nakapag-ipon na ako ng puhunan para makapagtinda ng puto, talagang pinursige ko. Nagpursige ako para doon kami kukuha ng pang-araw-araw. At dahil na rin sa pagtinda ko ng puto, doon ako natagpuan ng kalingap ni Kuya Rab. Una si Kuya Edo yung nakascout sa akin, pero hindi pa nila masyadong Sunod naman is si Kuya Starax. Si Kuya Starax yung pumunta sa amin. Nilapit niya ako kay Kuya Rab. Si Dr. Lab muna pala. Si Dr. Lab. Tsaka sunod naman is si Kuya Starax. Si Kuya Starax yung nilapit niya ako kay Kuya Rab. Hanggang sa matagpuan ako nila Kuya Rab. Kaya, ngayon, ito na ako ngayon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng blessings kasi hindi ko inaasahan yung gantong bagay. Hindi ko akalain na ito pala yung plano niya para sa amin, para sa pamilya ko. Na sabi ko is, dating pangarap ko lang makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, gagraduate na ako. Kaya may bahay na kami. Siyempre, sa tulong ng kalingap, sa tulong ng mga sponsor, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa lahat ng kabutihang binibigay nila sa amin. Sobrang nagpapasalamat po ako.
lalong-lalo na po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kuya Rabenda, Ate Jack. Bilang isang beneficiaries, ngayon po is napabahayan na kami ng kalingap. May komportable na kaming matitirahan. May hindi lang ito basta-basta bahay, isang malaki, magandang bahay. Ito po 'yun. Ito po yung handog sa amin ng kalingap. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila.